Vanessa's point of view. Doc, ano pong resulta? Hindi mapakaling tanong ko. Kanina pa akong kinakabahan at hindi mapalagay. Wala naman talaga akong balak na pumunta sa ospital. Pero dahil sa mapilit ang kaibigan kong si Gela, ay wala akong ibang nagawa. Ilang araw na rin kasi niyang napapansin na nahihirapan ako. Nagsimula lang naman to noong dumating ang buwan ng dalaw ko at aaminin kong kahit ako ay natakot. Bahagyang tumikhim ang doktora. Seryoso ang mukha niya habang nakatingin sa papel na hawak niya at maya-maya lang ay bumaling niya ng tingin sa akin. This is serious, Miss Vanessa. I'm sorry pero may posibilidad na mahirapan kang magkaroon ng anak sa hinaharap. Sambit niya. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa labis na gulat. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ko. Dahil sa excessive blood na nilalabas mo tuwing menstruation mo, unti-unting nagkakaroon ng damage sa ovaries mo. Saad ni Doc. We need to do more tests para ma-confirm kung ano bang dahilan ng excessive bleeding na ito. In that way, makakaisip tayo ng paraan para malunasan to. Ang problema, hindi na maibabalik ang dating healthy ovaries mo kahit na ano pang gawin natin. Huminga siya ng malalim. Kitang-kita kong matinding lungkot at awa sa kanyang mukha. Bilang isang babae, alam ko kung gaano kahalaga sa atin ang magkaroon ng anak. Isa sa pinakamasakit na balita ito na sinabi ko sa pasyente ko simula nang maging doktora ko. Hinawakan niyang kamay ko habang nananatiling nakatitig sa akin. Miss Vanessa, I suggest na gumawa ka na ng anak sa lalong madaling panahon, bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko maipapangako na once malunasan natin ang excessive bleeding mo, may posibilidad ka pang mabuntis sa panahon na yon. Seryosong sabi pa niya. Hindi ko na namalayan ang pagpatak ng aking mga luha. Hindi ako makapagsalita. Kahit gustuhin ko ay parang umurong ang dila ko. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang umiyak habang nakatitig sa doktor. At maya-maya lang ay unti-unti nang lumalakas ang paghikbi ko. Sakto naman na pumasok sa kwarto si Gela. Nagulat siya nang makita ko sa ganitong sitwasyon, kaya naman dali-dali niya akong nilapitan. Baka sa matinding pag-aalala at pagtataka sa kanyang mukha, habang pilit akong inaalo at pinatatahan sa pag-iyak. Anong nangyari, Vanessa? Bakit ka umiiyak? May masamang balita ba? Sunod-sunod na tanong niya sa akin habang patuloy siya sa paghagod sa likod ko. Tell me, Vanessa, ano bang sinabi ng doktor sa'yo? Nangungulit na tanong pa niya. There's a possibility that I can't get pregnant, Gela. Wala sa sariling sambit ko. Baka hindi ako mabuntis. Giit ko pa. Napatakip siya ng bibig niya dahil sa gulat. Oh my gosh! Hindi makapaniwalang bulalas niya bago bumaling ng tingin sa doktor. Totoo po ba to, Dok? Hindi makapaniwalang tanong niya. Marahang tumango naman ng doktor. Wala pa pong confirmed diagnosis kung ano talaga ang kalagayan ni Miss Vanessa. Pero iyon po ang isa sa mga posibilidad na mangyari dahil sa excessive blood na inilalabas niya during menstruation. Paliwanag niya. Mariing na pailing si Gela. Oh my gosh, Vanessa! Natutulirong saad niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Anong gagawin mo? Anong gagawin natin? Kunot noong tanong niya. Marahan akong umiling bago yumuko. Hindi ko rin alam. Sagot ko. You need to rest, Miss Vanessa. May mga test pa tayong gagawin sa mga susunod na araw, kaya't kailangan mong bumalik dito sa ospital. Giit ng doktor. Pag-isipan mo ring mabuti ang suggestion ko. Kung gusto mo talagang magkaroon ng anak, mas makakabuti kung gawin mo habang maaga pa. Seryosong sabi pa niya. Napatingin ako kay Gela. Nakatitig na rin siya sa akin. Puno ng pag-aalala at pagtataka ang mukha niya. Paano ka naman magkakaroon ng anak ni hindi ka pa nga nagkakaroon ng boyfriend? Saad niya. Kahit ako ay hindi ko rin alam ang isasagot sa tanong niya. Kahit isang beses ay hindi pa ako nagkakaroon ng nobyo. Wala ring lalaking nanliligaw kahit noon.
At wala rin naman akong kinikita na kahit na sinong lalaki ngayon. Bukod sa problema ko para magkaroon ng anak, mukhang problema ko rin kung paano ako magkakaroon ng lalaking maiintindihan ng sitwasyon ko. Saglit pang nanatili ang doktor sa kwarto ko para ipaliwanag ang mga dapat kong gawin. Maya-maya lang ay nagpaalam na siya paalis, kaya naman naiwan na lang kaming dalawa ni Jella. Naging malalim ang pag-iisip ko. Parang unti-unting gumuguho ang mundo ko dahil sa nalaman ko. Hey, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Jella. Huwag kang mag-alala masyado, okay? Malalampasan mo rin to. Magagawa natin to ng paraan. Dagdag na sabi pa niya. Sunod-sunod akong napabuntong hininga. Bakit ba nangyayari to sa akin? Wala naman akong ibang ginagawang masama kahit na kanino. I dedicated my life working, bringing my company to success. Pero bakit ganito? Hindi ko na naman napigilan ang muli kong pag-iyak. Para saan pa palang kayamanan ko? Ang kasikatan ko? Kung hindi rin naman pala ako magiging masaya sa buhay. Ito ba ang kapalit ng lahat ng paghihirap ko para maging matagumpay sa buhay? Luha ang sambit ko pa. Hinagod ni Jel ang likod ko habang patuloy akong umiiyak ng umiiyak. Alam kong nahihirapan na rin siya dahil hindi niya alam kung ano bang dapat niyang gawin. Sa mga sandaling to, gusto ko na lang munang umiyak para mailabas ang lahat ng nararamdaman ko. Ilang oras pa akong nanatili sa ospital at nang payagan na akong umalis ay agad na kaming umuwi. Mababakas ang lungkot sa aking mukha ngunit kahit anong pilit kong ngumiti ay hindi ko magawa. Para na akong pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa balitang ibinigay sa akin ng doktor. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero alam kong kailangan kong magpatuloy. Gusto mo bang samahan mo na kita rito sa bahay mo? Biglang tanong ni Jella nang makapasok kami sa bahay ko. Wala naman akong ibang gagawin at pupuntahan, kaya pwede kitang samahan dito. Dagdag na sabi pa niya. Hindi na. Okay na rin naman ako at kaya ko na rin naman ang sarili ko. Sagot ko. Sigurado ka ba? Alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo at nandito lang naman ako para damayan ka. Malungkot na sabi niya. Hindi ko alam kung anong maitutulong ko sa'yo pero gusto kitang samahan. Giit pa niya. Marahan akong umiling. Ayos lang. Kaya ko naman. Pilit akong ngumiti. Gusto ko lang din munang mapag-isa para makapag-isip-isip. Saad ko pa. Saglit siyang napaamang habang nakatitig sa akin. Maya-maya lamang ay tumango siya bilang tugon. Pagkatapos ay pilit na ngumiti. Okay, pero kung may kailangan ka tawagan mo lang ako ha. Malapit lang naman ang bahay ko rito kaya't mapupuntahan kita kagad. Sambit niya. Tumango ako. Hindi na rin siya nagsayang ng oras at agad na umalis. Dumiretso naman ako sa kwarto ko at pabagsak na nahiga sa kama. Sunod-sunod akong bumuntong hininga. Hindi ko alam kung gaano akong katagal nakatulala, pero hindi ko na rin namalaya na nakatulog na pala ako. Mabilis na lumipas sa mga araw. Kahit papano pinilit kong bumalik sa dati at iwasang isipin ang mga problema ko. Hindi yun naging madali para sa akin, pero wala na rin naman akong ibang magagawa. Good morning, Ma'am Vanessa. Biglang sambit ng isang lalaki mula sa labas ng aking bahay. Mabilis na nangunot ang noo ko. Sino ka? Anong ginagawa mo sa harapan ng bahay ko? Bakit nandiyan ka? Sunod-sunod na tanong ko. Sinong nagpapasok sa'yo rito? Alam mo bang trespassing yung ginagawa mo? Dagdag na singhal ko pa. Bigla siyang natawa. Hindi mo na ba ako naaalala, Ma'am Vanessa? Ako yung bago niyong hardinero dito. Saad niya. Ako po si Trevor, yung pinakilala ni Ma'am Jella nung isang linggo. Dagdag na pakilala pa niya. Hardinero? Abay, kailan pa ako nagkaroon ng hardinero? Naguguluhang tanong ko. Wala akong natatandaan na nag-hire ako ng hardinero. At mas lalong wala akong maalalang may pinakilala sa akin. Dagdag na sambit ko pa. Kung gusto niyo po, tawagan niyo po si Ma'am Jella at itanong niyo sa kanya. Nakangiting sambit niya. Magsasalita pa sana ako ngunit bigla naman siyang nawala. Dali-dali akong lumapit sa bintana para sumilip at hanapin siya. Halos mapaigtad ako sa gulat nang bigla na naman siyang sumulpot
Hawak-hawak ang isang sako na puno ng mga damo. "Have a nice day, Ma'am Vanessa. Magtatrabaho na po ako Paalam niya. Napasa po ako sa dibdib ko nang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi napigilan ng sarili kong mapatitig sa kanya. Kahit nakatalikod at bahagyang nakalayo na sa pwesto ko, kitang-kita ko pa rin ang matipuno niyang katawan, lalo na't hapit na hapit ang puting sando na suot niya. Hindi siya ganun kaitim pero hindi rin siya ganun kaputi. Katamtaman lang na may pagkakayumanggi. Matangkad din siya, bagay na agad kong napansin. Hardinero? Wala sa sariling bulong ko. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Jella. Hindi ko talaga maalala na may ipinakilala siyang hardinero sa akin. Gwapo si Trevor at malakas ang dating. Sigurado akong maaalala ko siya kung ipinakilala siya sa akin ni Jella noon. "Hello?" Sambit ng kaibigan ko nang sagutin niya ang tawag ko. "Jella? Sino ba itong hardinero dito sa bahay ko? Pinakilala mo raw siya sa akin pero hindi ko maalala." Diretsyong tanong ko. Bahagya siyang napahagikik. "Ay, nagsimula na pala siya?" Saad niya. "Oo, pinakilala ko siya sa'yo pero hindi ko siya kasama noon. Binanggit ko lang sa'yo at pumayag ka naman agad. Kaya iyan." Dagdag na sabi pa niya. Napabuntong hininga ko. "Wala akong matandaan." Giit ko. "Hindi ko naman kailangan ng hardinero, Jella. Bakit ako mag-hire ng ganito?" Kunot noong saad ko. "Mabait yan at masipag. Kaya wag ka na mag-alala. Magaling din niyang maglinis, ano?" Singhal niya. Wala namang mawawala sa'yo kung hahayaan mo na lang siya. Andyan na rin naman siya kaya wala ka na magagawa." Natatawang sabi pa niya. Napailing na lang ako. "Ikaw talaga kung ano-ano talagang pinaggagawa mo." Asik ko. Tumawa naman siya ng malakas. Gwapo naman si Trevor Hindi ka nalugi riyan dahil may nakakatakam kang view kapag naglilinis siya. Nangaasar na sabi niya. "Isa pa, mag-isa ka lang palagi sa bahay mo. Mas mabuti pang nandyan siya para kahit papano may kasama ka't bantay na rin ano." Dagdag na asik pa niya. Ramdam ko ang pag-init ng mukha ko. Hindi ako nakapagsalita at wala akong ibang nagawa kung hindi ang babaan siya ng tawag. Totoo naman kasi ang sinabi niya na gwapo nga si Trevor at hindi ko maitatanggi yon. Ang hindi ko lang maintindihan sa sarili ko ay kung bakit ganito ang nararamdaman ko. "Nakausap niyo na po ba si Ma'am Jella, ma'am?" Biglang tanong ni Trevor. "Sinabi na po ba niya sa iyo kung paano ako nakapasok dito bilang hardinero niyo?" Nakangiting tanong pa niya. Napatalo naman ako sa gulat dahil sa biglaan niyang pagsulpot. Napahawak pa ako sa dibdib ko dahil sa kaba. "Ano ba? Bakit ka ba nanggugulat?" Inis na singhal ko sa kanya. Sorry ma'am. Ang akala ko po ay napansin niyo ang paglapit ko." Paumanhin niya. Sunod-sunod akong napabuntong hininga. "Magtrabaho ka na nga lang dyan." Asik ko pa pagkatapos ay tinalikuran na siya. Narinig ko pang pagtawa niya ngunit hindi ko na siya pinansin. Ang aga-aga sinisira niyang araw ko. Kung ganito rin lang ang mangyayari sa tuwing nandito siya, baka hindi siya magtagal sa pagtatrabaho dito. Napagdesisyonan kong pumunta sa kusina para mag-almusal. Sa laki ng bahay ko, marami ang magtataka kung bakit hindi ako kumukuha ng mga kasambahay. Nasanay kasi akong kumikilos para sa sarili ko. Kaya naman hindi ko na kailangan pa ng kasambahay. Sanay na rin naman akong mag-isa kaya't hindi ito problema para sa akin. Bibigyan ko pa ba siya ng almusal? Wala sa sariling tanong ko sa kawalan. Parang hindi naman niya kailangan. Pinag-cross ko ang mga kamay ko sa aking dibdib. Wag na lang kaya siyang bigyan. Matapos ang ginawa niyang panggugulat sa akin, dapat lang natarayan ko siya, no? Dagdag na asik ko pa. Maya-maya nga lang ay mariin na akong napailing. "No, hindi naman ako ganun kasamang tao, no?" Sambit ko pa. Kahit labag sa loob ko ay dinagdagan ko na ang niluluto ko para sa almusal. Simpleng sinangag lang naman to na may itlog at bacon. Pagkatapos ay kape at juice. Siguro naman, hindi na siya mamimili sa kakainin niya. Nang matapos ako sa pagluluto ay agad ko namang hinanda ang mga pagkain. Nagdadalawang isip pa akong lumabas at ihatid kay Trevor ang niluto ko. Pero wala namang ibang gagawa nun kung hindi ako. Nasa may pinto pa lang ako ay tanaw na tanaw ko na siya.
Kita ko ang pagpapawis ng katawan niya at basang-basa na rin ang suot niyang sando. Sunod-sunod akong napalunok. Shucks! Kailangan bang ganyan kahat kapag hardinero? Wala sa sariling bulong ko. Sa lahat ng hardinerong nakita ko, siya lang talagang pinakahat. Parang hindi bagay sa kanyang trabahong pinasok niya. Dagdag na sambit ko pa. Nang mabalik ako sa ulirat ay mariin akong napailing bago nagpatuloy sa paglalakad palapit kay Trevor. Nagulat pa siya nang makita ako pero agad din siyang ngumiti. Nagluto ako ng breakfast. Dinagdagan ko na para naman may maipakain ako sa'yo. Nahihiyang sambit ko pa. Huminto ako sa harapan niya. Siguro naman, kumakain ka ng sinangag? Kunot noong tanong ko pa. Oo naman, ma'am. Hindi naman po ako mapili sa pagkain. Mabilis na sagot niya. Ngayong pinagmamasdan ko si Trevor ng mas malapitan, ay nakikita ko ang gwapo niyang mukha. Para akong nawawala sa ulirat habang nakatitig ako sa kanya. At halos magkarambola na rin ang dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Ngayon ko lang ito naramdaman. At kahit ako ay hindi ito maipaliwanag. Good. Wala sa sariling sambit ko. O sige na, kumain ka na muna bago mo ipagpatuloy ang ginagawa mo. Saad ko pa. Matapos kong maiabot sa kanya ang pagkaing dala ko ay agad na akong naglakad paalis. Narinig ko pang pagsigaw niya para magpasalamat pero tumangulang ako bilang tugon. Kung magtatagal pa ako na malapit sa kanya ay baka tuluyan na akong mawala sa katinuan. Hindi pa naman ganun kainit sa labas pero halos maligo na ako sa pawis dahil sa kakaibang init na nararamdaman ko sa katawan. What the heck, Vanessa? Ano bang nangyayari sa'yo? Inis na singhal ko sa sarili ko nang makapasok ako sa bahay. Hindi ikaw to. Hindi ka ganito, okay? Dagdag na asik ko pa. Sunod-sunod akong bumuntong hininga para pakalmahin ang aking sarili. Pinilit kong alisin sa isipan ko si Trevor para maayos na makapag-almusal at masimula ng araw ko. Sa paglipas ng mga linggo ay ilang beses pang pumunta sa bahay ko si Trevor. Lunes hanggang Biyernes siyang naglilinis sa bakuran ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mga nakalipas na araw pero habang tumatagal ay unti-unti na akong nagiging komportable sa presensya niya. Good morning, Ma'am Vanessa. Malakas na pagbati sa akin ni Trevor. Malawak ang ngiti sa kanyang labi habang marahang naglalakad palapit sa bahay ko. Hindi ka pa rin po pumapasok sa kumpanya mo? Halos ilang linggo ka na rin dito ah. Nag-uusisang tanong pa niya. Pilit na lang akong ngumiti. May inaasikaso rin kasi ako eh. Pagdadahilan ko. Ano naman ngayon ang balak mo sa bahay ko, Kunot noong tanong ko pa. Gagawang ko po kayo ng taniman sa likod. Puro puno kasi ang naroroon at sayang din ang malawak na espasyo. Mabilis na sagot niya. Sa tingin ko po, gagandang bakuran niyo kung magkakaroon ng ganon. Dagdag na sabi pa niya. I see, that's a great idea. Matagal ko na nga rin binabalak yan pero di ko lang magawa. Saad ko. Ako na pong bahala roon, ma'am. Sisiguraduhin kong magagandahan kayo kapag natapos ako roon. Nakangiting sabi niya. Mukhang nagkakamabutihan na kayong dalawa ah. Biglang sambit ni Jella. Ilang linggo lang ako hindi pumunta rito. May pinalit ka na sa akin. Nakasimangot na singhal pa niya. Agad akong napangiwi. Ano na naman yung pinagsasasabi mo? Nag-uusap lang kaming dalawa no? Asik ko sa kanya. Natawa naman siya na maya-maya lang ay sinabayan na ni Trevor. Hindi ko na lang sila pinansin at pumasok na ako sa bahay ko. Narinig ko pang nag-usap sila Jella at Trevor saglit. Ngunit binaliwala ko na lang yon. Dumiretso ako sa kusina para maghanda ng agahan. Makalipas lamang ilang minuto ay pumasok na rin si Jella. Nakaukit sa kanyang labi ang isang nakakalokong ngisi habang marahang naglalakad palapit sa akin. So, kamusta naman yung bago mong hardinero? May bahid ng pangaasar na tanong niya. Napairap ako. Kung ano man yung iniisip mo, itigil mo na. Hindi yan mangyayari kahit na ano pang gawin mo. Nakangiwing singhal ko. Nagtatanong pa lang ako, friend. Ang defensive mo na agad. Giit niya habang pilit pinipigilan ng pagtawa. Hindi ko ba pwedeng malaman kung maayos ang trabaho ng taong nirekomenda ko sa'yo? Dagdag na tanong pa niya. Hindi mo ako madadaan sa mga ganyan, Jella.
Sa tagal na nating magkaibigan, alam ko na ang bawat ikot ng sikmura at utak mo. Asik ko sa kanya. Hindi na niya napigilan ng kanyang pagtawa. Napailing na lang ako bago muling nagpatuloy sa paglulutong ginagawa ko. Ang akala ko ay mga asar pa siya at mangungulit, ngunit naupo na lang siya sa upuan at hinintay na matapos ako sa pagluluto. You seem good, Vanessa. More than good, in fact. Biglang sambit niya nang mailapag ko sa lamesa ang mga niluto ko. I'm happy for you. Alam ko naman kasi may pinagdadaanan ka, pero nakikita ko naman na kinakaya mo siya ngayon. Dagdag na sabi pa niya. Sunod-sunod na lang akong napabuntong hininga. Wala naman akong magagawa. Kung hindi syempre magpatuloy. Madamdaming saad ko. Kung iisipin kong maigi yun, baka mabaliw na ako. Sa ngayon kailangan ko mag-focus sa sarili ko kung paano ko ito matatanggap at makakayanan. Sambit ko pa. Ano na bang balak mo? Seryosong tanong niya. Hindi ko pa rin alam eh. Kahit ilang beses akong mag-isip, wala akong mapala. Pabulong na sagot ko. Wala nang lalaking papayag na anakan ako. Sa tingin ko ay hindi ko rin makakayang gawin yun. Dagdag na sabi ko pa. Ayaw mo bang subukan? Nakapangalumbaba si Jella habang nakatitig sa akin. Wala namang mawawala sa'yo kung wala kang mahahanap. At least ginawa mong lahat ng naiisip mong paraan. Bahagya siyang ngumiti. Kung ano man ang magiging desisyon mo, nandito lang ako para tulungan at suportahan ka. Saad pa niya. Saglit akong napamaang. Sa tagal na naming magkaibigan ni Jella, ngayon lang kami nag-usap ng ganito kaseryoso. Aaminin kong masaya ako dahil nandyan siya sa tabi ko ngayong may pinagdadaanan ako. At nagpapasalamat ako dahil naging kaibigan ko siya. Hindi ko alam. Mariin akong napailing. Parang hindi ko rin naman kakayanin kung hahanap lang ako ng lalaki na bubuntis sa akin. Dagdag na sabi ko pa. Hindi mo naman kailangang basta humanap, friend. Pumili ka. Giit niya. Sigurado akong maraming lalaki magkakaroon ng interes kung maghahanap ka ng sperm donor. Pumili ka na lang ng sa tingin mo'y naaayon sa gusto mo. Dagdag na sabi pa niya. Napapikit ako. Naiintindihan ko naman ang nais niyang sabihin. Sa tingin ko ay wala nga ring mawawala sa akin kung susubukan ko. Hindi ko alam na aabot ako sa punto ng buhay ko na kailangan kong maghanap at mamili ng lalaking bubuntis sa akin. Mukhang wala na rin akong pagpipilian eh. Gusto kong magkaroon ng anak na siyang magpapatuloy sa nasimulan ko. Pabulong na sabi ko. Go friend! Tutulungan kita sa lahat ng kailangan mong gawin. Masiglang singhal ni Jella. Nagpatuloy kaming dalawa sa pag-uusap sa kung ano mga dapat naming gawin. Aaminin kong kinakabahan ako sa plano namin. Pero ito lang din ang naiisip ko bago pa mahuli ang lahat. Ayokong masayang lahat ng pinaghirapan ko. Gusto kong magkaroon ng anak na maaaring pag-iwanan ko ng mga nasimulan ko na. Mangyayari lang yon kung mabubuntis ako agad bago pa ako tuluyang mawala ng posibilidad. Our plan is final, okay? Aasikasuhin ko na to agad para mabilis tayo makahanap. Saad ni Jella. Ikaw pa rin ang pipili at magdidesisyon, okay ba? Sambit pa niya. Marahan akong tumango. Sana lang, hindi pa mahuli ang lahat. Makahulog ang sabi ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Masyado pang maaga para sumuko ka, no? Giit niya. Pagkatapos ay bahagyang tinapik ang balikat ko. Ang Vanessang kilala ko, hindi agad sumusuko. Kaya dapat ganun din ang gawin mo ngayon. Dagdag na saad pa niya. Sunod-sunod akong bumuntong hininga pagkatapos ay bumaling ng tingin sa kanya. Okay, kakayanin hanggat may pagkakataon pa. Sambit ko. Ngumiti siya sa akin. Hindi ko alam kung anong kahihinatan nitong plano namin pero kung ano man yun, handa akong tanggapin. Ayoko lang magsisi sa hinaharap dahil wala akong ginawa ngayon. Trevor's point of view. Halos sa ilang buwan kong pagtatrabaho bilang hardinero sa bahay ni Ma'am Vanessa, hindi ko lubos akalain na magiging malaki ang pagbabago sa buhay ko. Malaki na ang sahod ko sa kanya kumpara sa mga dating trabaho na pinasok ko. Hindi rin naman gaanong mahirap ang ginagawa ko sa bahay ni Ma'am Vanessa. Bukod ron, mas ginaganahan akong magtrabaho sa bahay niya dahil nagkakaroon ako ng pagkakataon na
Masilayan ang kakaibang ganda niya. "Hoy, pinagpapantasyahan mo na naman yung boss mo, no?" Biglang singhal ni Alex. Tinapik pa niya ang balikat ko habang ngumingisi-ngisi. "Kung ako sa'yo, lalapitan ko na siya at kakausapin para naman magkasundo kayong dalawa. Mukha naman siyang mabait ah." Dagdag na sabi pa niya. "Akala mo lang madaling gawin yun. Alam mo bang ilang linggong hinintay ko bago kami magsimulang mag-usap ng medyo matagal?" Giit ko. Mailap siya sa mga tao, lalong-lalo na sa mga lalaki. Dagdag na asik ko pa. "Ang hina mo naman, pre." Pangaasar niya sa akin. "Hindi ka naman pangit. Malakas ang dating mo at sigurado ko ron. Maganda rin ang hubog ng pangangatawan mo. Kahit sinong babae nga ata maglalaway sa'yo eh." Dagdag na sabi pa niya. Napangiwi ako. Hindi naman lahat ng babae ay sa ganyan tumitingin, ano? Saad ko. "Kahit na. Dagdag pogi points pa rin yun." Giit niya. Napailing na lang ako. Aaminin kong sa ilang buwan kong pagtatrabaho sa bahay ni Ma'am Vanessa ay hindi ko napigilan ang sarili kong magkagusto sa kanya. Maganda siya. Mukha ring mabait. Sa unang tingin ay mapapatitig ka talaga sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas ay hindi siya mawawala sa isip mo. Para na nga akong mababaliw dahil sa kakaisip ko sa kanya lagi. "Pre, ito ang tignan mo." Hindi mapakaling bulalas ni Alex. "Hiring, sperm donor daw. Tara, subukan natin. Ang laking pera ng kapalit oh." Dagdag na sabi pa niya. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ko. Pagkatapos ay napatingin sa kanya. "Seryoso ka ba? Pati ganyan ay interesado ka?" Hindi makapaniwalang tanong ko. "Abay bakit? Wala namang masama rito ah." Ipinakita niya sa akin ang papel na hawak niya. "Tignan mo nga oh. Matutulungan mo pa yung babaeng gustong magkaroon ng anak?" Angil pa niya. Napatingin ako sa papel. Malaking halaga nga ang ibibigay ng babae. Basta, mabuntis lamang siya. Bigla akong nakaramdam ng awat na alala ko si nanay. Hirap siyang magbuntis noon kaya naman nang mabuo ako ay labis ang sayang nararamdaman nila ni tatay. Simula nang isilang ako hanggang sa lumaki ay ramdam na ramdam ko ang pagmamahal nila sa akin. Kahit hindi naging madali ang buhay, masaya kami at puno ng pagmamahalan. Saglit akong natahimik para mag-isip. Wala namang mawawala sa akin kung susubukan ko ito. Makakatulong na ako sa babaeng to. Matutulungan ko pang sarili ko sa pang-araw-araw na gastusin ko. "Ano na pre? Subukan na natin." Biglang saad ni Alex. "Sayang din yung 100,000 oh. Di natin kikitain sa loob ng 1 taon yan." Dagdag na singhal pa niya. Sunod-sunod akong napabuntong hininga. "Okay, sige fine." Napipilitang sabi ko. Magpasalamat ka dahil naiintindihan kong sitwasyon ng babaeng to. Naaawa ko sa kanya dahil alam kong mahalaga para sa mga babae ang magkaroon ng anak. Dagdag na sabi ko pa. "Ang dami mo naman sinasabi pare. Tara na, baka marami nang nakapila." Asik niya sa akin. Nag-ayos na kaming magkaibigan ng mga sarili at nang makontento ay agad ring umalis. Sa isang ospital kami nagtungo. Base na rin sa nakasulat sa papel. May mga test pang gagawin sa amin para masiguradong healthy kami. At syempre ang sperm namin. Pagkatapos nun ay kailangang pumili noong babae ng lalaking magdodonate ng sperm sa kanya. Naging mabilis lang ang paglipas ng oras. Pati na rin ang mga test na ginawa sa amin ng doktor. Halos magwala ang dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito katinding kaba. Bukod ron ay bahagyan namang gumagaan ang loob ko sa tuwing may isip kong may matutulungan ako. "Madami pa po bang test, Dok?" Biglang tanong ni Alex. Napangiti ang doktor. "Less na po ito. Bukas po natin malalaman ang result ng iba pang test. Ang iba naman ay ngayong araw din." Sagot niya. "Kung wala po tayong makikitang problema sa mga resulta ng mga test, bukas po ay magpapakita kayo sa babaeng tutulungan ninyo." Dagdag na sabi pa niya. Napatango ako. "Maraming salamat po, Dok." Saad ko. Halos kalahating oras pa kaming nanatili sa ospital bago kami umalis. Dumiretso na si Alex sa kanyang trabaho samantalang ako naman ay nagpunta na sa bahay ni Ma'am Vanessa. Habang nasa biyahe ay hindi ko mapigilan ang sarili kong mapangiti. Aaminin kong nasasabik na akong makita siya. Halos lumundag pa nga ang puso ko dahil sa labis na tuwa. "Good morning po, ma'am." Nakangiting bati ko kay Ma'am Vanessa.
Katulad ng dati, nakatambay lang siya sa may labas ng kanyang bahay. Nakatitig sa malawak na halamanan na ginawa ko noong nakaraan. Mukhang nagugustuhan niyo ang ginawa ko ah. Dumadalas ang pagtambay natin dito eh. Nagbibirong sabi ko pa. You're late. Seryosong sambit niya. Ni hindi man lang siya nag-abalang tignan ako. Napakamot ako sa aking batok. Sorry ma'am, may dinaanan po kasi kami. Nahihiyang sagot ko. I see. Tumayo siya pagkatapos ay saka lamang tumingin sa akin. Magsimula ka na sa trabaho mo. Mamaya, may almusal sa loob. Pumasok ka na lang para kumain. Sambit niya. Napatitig ako sa kanya. Sa ilang buwan kong pagtatrabaho dito sa bahay niya, ngayon ko lamang siya nakitang ganito. Mababa ka sa kanyang mukha na hindi siya nakatulog ng maayos. Kitang-kita ko rin sa mga mata niya ang kakaibang lungkot. Bagay na ngayon ko lang napansin. Hindi ko na nagawang magsalita pa dahil tuluyan na siyang nakapasok sa loob ng bahay. Naiwan akong nakamaang sa labas at ilang minuto rin bago ako bumalik sa ulirat. Inabala ko na lamang ang aking sarili sa pag-aayos ng bakuran ni Ma'am Vanessa. Natapos na ako sa mga halaman na gusto niya. Kaya't kailangan ko namang magtanim ng iba pa para mas gumanda pa dito. Sa paglipas sa mga araw ay mas lalo kong napansin ang lungkot ni Ma'am Vanessa. Hindi na rin siya madalas magsalita at palagi na lang siyang nasa loob ng kanyang bahay. May mga pagkakataon na umaalis siya para pumunta sa kumpanya niya ngunit uuwi rin agad makalipas lamang ang ilang oras. Pre, hindi ka pa ba tinatawagan ng doktor sa ospital? Biglang tanong ni Alex. Mukhang nagkaroon ng problema sa mga test natin ah. Dagdag na sabi pa niya. Hayaan mo na yun pre, baka marami rin silang inaasikaso. Kaya hanggang ngayon wala pang tawag mula sa kanila. Saad ko. Sayang naman kasi yung 100,000. Natatawang angil niya. Napailing na lamang ako. Ilang araw nang nakakalipas ngunit wala pa kaming balitang natatanggap mula sa ospital. Hindi naman sa hindi na ako makapaghintay. Sadyang hindi lang din kami matahimik dahil baka nga nagkaroon kami ng problema. Maiba pala ako. Kamusta kayo ng boss mong maganda? Nakangising tanong ni Alex. Napatingin ako sa kanya. At bakit mo naman naitanong? Kunot noong saad ko. Bakit? Bawal ba ha? Nakangiwing asik niya. Gusto ko lang malaman kung may bago ba sa inyo. Giit pa niya. Napatungo ako pagkatapos ay saka nagpakawala ng sunod-sunod na malalim na paghinga. Wala pa rin. Mas dumalayo pa nga siya sa akin eh. Malungkot na sabi ko. Parang may problema siyang pinagdadaanan. Kitang-kita ko kasi sa mukha niya ang lungkot. Dagdag na sabi ko pa. Bakit hindi mo kausapin? Tanong ni Alex. Malay mo naman, magkwento siya sa'yo pagkatapos ay ikaw palang makakatulong sa kanya, hindi ba? Dagdag points pa yun. Sambit pa niya. Ang hirap ngang gawin dun eh. Madalas nasa loob lang siya ng bahay niya. Hindi na rin kami nagkakausap katulad ng dati. Singhal ko. Bigla na lang tinapik ni Alex ang balikat ko. Huwag ka nang mahiya o matakot pre. Wala namang mawawala sa'yo kung susubukan mo siyang kausapin. Saad niya. Napamaang na lamang ako. Hindi ko na namalayan ang pag-alis niya dahil naging malalim na ang pag-iisip ko. Gustong gusto ko talagang kausapin si Ma'am Vanessa. Itanong kung ano bang problema niya o kung kailangan niya ng makakausap. Sa kabila ng lahat ng yon, pinangungunahan ako ng takot at hiya. Isa lang naman akong hamak na hardinero sa bahay niya, kung kaya't wala akong karapatan na gawin ang mga iyon. Ilang araw pang lumipas bago kami nakatanggap ng tawag mula sa ospital. Nakapasa kami ni Alex sa mga test at kailangan naming bumalik sa ospital para sa susunod naming gagawin. Pipili na ang babaeng tutulungan namin ng lalaking magdodonate sa kanya. Okay, mga sir. Anonymous po ang babae at hindi niyo siya makikita. Physical exam po ito at pipili siya mula sa inyo ng lalaking magdodonate sa kanya. Sambit ng doktor. Wala na po kayong kailangang gawin. Tumayo lang po kayo dyan. Ang babae na po ang bahalang magdesisyon kung sinong pipiliin niya. Dagdag na sabi pa niya. Huminga ako ng malalim. 4 na lalaki lang kaming narito at hindi ko mapigilang makaramdam ng kaba. Kung ano man ang kalalabasan nito ay tatanggapin ko na lang. Hindi ko naman to ginawa para sa pera. Ginawa ko lang to para matulungan ang babae.
Ilang minuto pang lumipas bago muling bumalik ang doktor. Halos lahat kaming mga lalaki ay nakatitig na sa kanya at naghihintay sa sasabihin niya. Nagkatinginan pa kaming dalawa ni Alex. Kumindat pa siya sa akin para lamang asarin ako. Okay, sir, ikaw po ang napili. Maiwan ka lang muna rito para maipaliwanag ko ang mga dapat mong gawin. Biglang sabi ng doktor. Ang tingin niya ay nakatuon sa akin. Mabilis na nanlaki ang mga mata ko. Ako po? Seryoso po ba? Hindi makapaniwalang tanong ko. Yes sir, ikaw nga po. Nakangiting sagot ng doktor. Lumabas na ang dalawang lalaki at naiwan naman si Alex. Hindi pa rin ako makapaniwala na ako ang napili para mag-donate ng sperm sa isang babae. Hindi ko alam kung bakit kakaibang sayang nararamdaman ko ng mga sandaling to. Pero binaliwala ko na lang yun nang magsimula ng magpaliwanag ang doktor. Kalahating oras din akong nanatili sa ospital bago natapos ang doktor sa pagpapaliwanag sa akin. Dumiretso na kami ni Alex sa bahay. Hindi pa rin nawawala sa mukha ko ang gulat. Hindi ko lubos akalain na ako ang mapipili ng babae. Noks naman, pre. Sabi ko na nga ba't malakas ang dating mo eh. Natatawang sambit ni Alex. Akalain mong ikaw pang napili ng babae? Ibig sabihin lang nun, maganda talagang hubog ng katawan mo at gusto niyang ikaw ang makabuntis sa kanya. Dagdag na pang-aasar pa niya. Kung ano-ano na naman niyang lumalabas sa bibig mo, singhal ko sa kanya. May 100,000 ka na. Giit pa niya. Hindi ko naman to ginawa dahil sa pera. Seryosong sabi ko. Alam mo namang nahirapan din si nanay at tatay para mabuo ko nun eh. Nauunawaan ko ang pinagdaanan ng babae. Ngayong pumayag na ako sa gusto niya. Sambit ko pa. Alam ko namang mabuti kang tao pre. Pero hindi mo rin maitatangging magiging malaking tulong para sa iyo yung 100,000. Asik niya. Napailing na lamang ako. Totoo naman kasi ang sinabi niya. Siguro ay bonus na lang yun para sa akin dahil ang tanging gusto ko lamang ay matulungan yung babae. Mabilis na lumipas sa mga araw. Ilang beses din akong bumalik sa ospital para magsagawa ng ilang test hanggang sa tuluyan na akong magbigay ng sperm sa kanila. Habang tumatagal ay unti-unti akong nagiging interesado na makilala kung sino ba yung babaeng tinulungan ko. May parte ng pagkatao na gusto ko siyang makilala. At sa hinaharap ay magkaroon ng pagkakataong makita ang magiging anak namin. Tuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa bahay ni Ma'am Vanessa. Sa pagkakataong to, napapansin kong sumisigla na ulit siya. Kahit papano'y nakikita ko na siyang nakangiti at mukhang nakakatulog na rin siya ng maayos tuwing gabi. Hoy Trevor! Anong ginagawa mo riyan? Ba't nakatunganga ka lang dyan at nakatitig sa lupa? Malakas na sigaw ni Ma'am Jella. Napalingon ako sa gawin niya pagkatapos ay pilit ng umiti. May iniisip lang ma'am. Pasigaw na sagot ko. Halika muna rito at magmemerienda tayo. Anyaya pa niya. Sinubukan ko pang tumanggi ngunit naging dahilan lang yon para lumapit siya sa pwesto ko. Wala na akong ibang nagawa dahil hinila niya na akong papasok sa loob ng bahay. Ngayon na lang ulit ako makakapasok dito dahil simula nang mapansin ko ang pagbabago ni Ma'am Vanessa. Iniwasan ko muna ang pumasok sa bahay niya. Ang tagal mo nang nagtatrabaho dito ah. Kamusta ka naman? Biglang pag-uusisa ni Ma'am Jella. Walang nababanggit sa akin ng kaibigan ko eh. Kaya naman sa'yo na lang ako magtatanong. Nilingon niya ako pagkatapos ay pinaning kita ng mga mata. Huwag mo nang balaki na magsinungaling sa akin ah. Tatamaan ka sa akin. Nagbabantang sabi pa niya. Bahagyan naman akong natawa. Ayos lang naman po ma'am. Masaya po ako sa pagtatrabaho ko dito. Sagot ko. Wala ka bang napapansin kakaiba sa kaibigan ko? Kunot noong tanong niya. Agad akong umiling. Hindi naman po kami madalas mag-uusap. Kaya wala akong napapansin. Pagsisinungaling ko. Ang hina mo naman, Trevor. Dapat kinakausap mo siya. Tutal kayong dalawa lang naman ang nandito, no? Biglang singhal niya. Sa tagal mo nang nandito, dapat close na kayong dalawa eh. Dagdag na asik pa niya. Napakamot pa ako sa aking batok. Nahihiya po kasi akong lapitan at kausapin si Ma'am Vanessa. Pag-amin ko. Nasanay na lang din po ako na hindi kami masyadong nag-uusap. Kaya hinayaan ko na lang na ganun. Saad ko pa.
Gusto kong sabihin lahat kay Ma'am Jella pero mas pinili kong manahimik. Alam ko sa sarili ko na gusto kong makausap si Ma'am Vanessa pero hindi ko naman magawa. Hindi ko rin maitatanggi na nasasabik akong makita sa araw-araw si Ma'am Vanessa at hindi ko rin maluloko ang sarili ko. Alam kong may kakaiba na akong nararamdaman para sa boss ko at alam ko rin na mali yun. Hindi dapat ako makaramdam ng ganito ngunit hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Hoy! Nakatulala ka na naman, Trevor! Biglang singhal ni Ma'am Jella. Napatungo na lang ako dahil sa labis na kahihiyan. Pasensya na po, may iniisip lang. Pagdadahilan ko. Sunod-sunod siyang napabuntong hininga. Ay, ang akala ko pa naman magkakasundo kayong dalawa. Para naman kahit papano may nakakausap siya rito sa bahay kapag wala ako. Saad niya. Hayaan mo na nga. Mailap lang din talaga sa tao yung kaibigan ko. Hindi kita masisisi kung mahihiya kang lumapit sa kanya. Dagdag na sabi pa niya. Hindi na ako nagsalita. Nagpatuloy na rin siya sa paglalakad kaya naman sumunod na lang ako sa kanya. Naabutan namin si Ma'am Vanessa sa kusina na katatapos lang magluto. Nagulat pa siya nang makita ako. Ngunit maya-maya lamang ay bahagya siyang ngumiti. Saktong dating nyo, katatapos ko lang magluto. Sambit ni Ma'am Vanessa. Mabuti naman, nagugutom na raw tong hardinero mo. Saad naman ni Ma'am Jella. Po, hindi po ah. Mariin akong napailing. Wala po akong sinasabi. Aligagang pagtanggi ko pa. Natawa na lamang si Ma'am Jella dahil sa naging reaksyon ko. Kahit si Ma'am Vanessa ay natawa rin dahilan para mapatitig ako sa kanya. Ngayon ko na lang ulit siya nakitang tumawa at hindi ko magawang alisin ang tingin ko sa kanya. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko dahilan para agad akong mapatungo. Kailangan kong kontrolin ang sarili ko dahil baka mapansin nila ang mga tingin ko. Dapat siguro, makontento na ako na pinagmamasdan si Ma'am Vanessa mula sa malayo at iniibig siya ng patago. Vanessa's point of view. Sa mga nakalipas na araw, linggo at buwan, ay halo-halo ang mga emosyong nararamdaman ko. Nung una hindi ako mapakali at malungkot dahil ilang araw nang nakakalipas matapos naming isagawa ang plano namin ni Jella na maghanap ng lalaking magdodonate ng sperm ay walang nagpakita ng interes. Makalipas lamang ang ilang linggo ay napalitan ng sayang nararamdaman ko dahil may mga nagkaroon ng interes at kasalukuyang nagsasagawa ng test. Sigurado ka na ba, Vanessa? Biglang tanong ng kaibigan ko. Hindi ka na rin naman nalugi na siyang pinili mo. Sigurado akong magiging maganda ang lahi niyo. Nakangising sabi pa niya. Sinamaan ko siya ng tingin. Hindi yun ang dahilan kung bakit ko siya pinili, Jella. Saad ko. Kung ganon, anong dahilan mo? Bakit si Trevor ang napili mo na mag-donate ng sperm para mabuntis ka? Kunot noong tanong niya. Pwede mo namang piliin yung Alex o kaya kahit na sino sa kanilang apat, di ba? Pero si Trevor talaga ang pinili mo. Dagdag na sambit pa niya. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay tumitig sa kanya. Dahil kahit papano, kilala ko na siya. Kahit papano may connection kami sa isa't isa. At sigurado akong walang pagsisisihan sa desisyon ko. Seryosong sagot ko. Lumapit siya sa akin. Seryoso pa rin ang mukha niya. Pero nakangisi na siya na parang nangaasar. Talaga bang yun ang dahilan? Yun lang ba talaga ang dahilan? Tanong niya. Oo, at wala nang iba pa. Singhal ko. Huwag ka na ngang mag-isip ng kung ano-ano riyan dahil hindi yan mangyayari. Dagdag na asik ko pa. Sus! Tinapik niya ang balikat ko. Wala namang masama kung magugustuhan mo siya. Gwapo naman si Trevor at mabait din. Bagay nga kayong dalawa eh. Nangaasar na sabi pa niya. Ewan ko sa'yo. Sa tingin mo ba iisipin ko pa yung mga ganyang bagay gayong wala nang kasiguraduhan kung magbubuntis ba ako? Nakangiwing angil ko pa. Hindi mo naman na problema yun ngayon ah. May posibilidad pa na mabuntis ka ngayon. At nariyan naman si Trevor para mag-donate ng sperm sa'yo, di ba? Giit ni Jella. Parehas kaming natigilan nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Sabay pa kaming napatingin sa gawin noon. At agad nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Trevor. Diretso siyang nakatitig sa akin.
Seryoso ang mukha ngunit mahahalatang gulat na gulat. Kung ganun ay, ikaw palang babaeng naghahanap ng sperm donor? Ma'am Vanessa? Hindi makapaniwalang bulalas ni Trevor. Sunod-sunod akong napalunok pagkatapos ay napakagat sa pang-ibaba kong labi. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumagot sa tanong niya. May parte ng puso kong natatakot sa maaari niyang maging reaksyon. Kanina ka pa ba? Tanong ni Jella. Narinig mo yung lahat? As in lahat? Aligagang sambit pa niya. Sagutin mo ang tanong ko, Ma'am Vanessa. Ikaw bang babaeng naghahanap ng sperm donor? Seryosong tanong niya. Huminga ako ng malalim. Narinig na rin naman niya ang lahat kaya't wala na akong maitatago pa. Oo, tipid na sagot ko. Ni hindi ko man lang magawang tumingin sa kanya. Kung ganon, magkakaroon na tayo ng anak? Wala sa sariling tanong pa ni Trevor. Napatingin ako sa kanyang mukha. Kitang-kita kong magkahalong saya, gulat at excitement sa kanyang mukha. Naguguluhan ako sa reaksyon niya ngunit hindi ko naman magawang magtanong. Natatakot ako sa maaari niyang isagot sa akin. Trevor, huwag ka mag-alala. Wala namang habol sa'yo si Vanessa eh. Gusto lang talaga niyang magkaroon ng anak dahil sa sitwasyon niya. Nag-aalin lang ang saad ni Jella. Narinig ko, sambit ni Trevor. Gusto ko lang masagot ang mga tanong ko, Ma'am Vanessa. Wala akong balak umatras dahil bukal sa loob ko ang ginawa kong yun. Dagdag na sabi pa niya. Ano pa bang gusto mong malaman? Kunot noong tanong ko. Halos magkarambola na ang dibdib ko dahil sa labis na kabang nararamdaman ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Para na akong mababaliw at gusto ko na lang makaalis sa kinatatayuan ko ngayon. Kung mabubuntis ka, sinong ama na ituturing ng magiging anak mo? Seryosong tanong ni Trevor. Palalakihin mo ba siyang mag-isa? Nang walang ama? Saad pa niya. Napatungo ako. Hindi ko rin alam. Pag-amin ko, pagkatapos ay saka na nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ang tanging gusto ko lang ngayon ay magkaroon ng anak habang hindi pa huli ang lahat. Dagdag na sabi ko pa. Nagulat ako nang bigla siyang maglakad palapit sa akin. Napatunghay pa ako at napatitig sa kanya hanggang sa huminto siya sa mismong harapan ko. Sunod-sunod akong napalunok. Ito ang unang pagkakataon na nagkaharap kami ni Trevor ng ganito kalapit sa isa't isa. Kakaibang init ang nararamdaman ko habang nakatitig sa gwapo niyang mukha. Handa akong panagutan ang magiging anak natin. Biglang sabi niya. Hindi ko na itago ang aking pagkagulat. Ano? Ano bang sinasabi mo? Hindi makapaniwalang bulalas ko. Hindi mo na kailangang gawin yon, okay? Sapat na sa akin na tinulungan mo akong magkaroon ng anak. Dagdag na sambit ko pa. Mariin siyang umiling. Gusto kong makita ang magiging anak natin, Ma'am Vanessa. Gusto ko siya makasama at makapiling habang lumalaki siya. Seryosong saad niya. Ilang beses akong napakurap habang titig na titig sa kanya. Hindi ito kasama sa mga plano ko at aaminin kong hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Trevor, kumalma ka muna. Nag-aalin lang ang sambit ni Jella. Baka naman nadadala ka lang ng emosyon mo ngayon, ano? Mas makakabuti kung hindi ka magbibitaw ng ganyang mga salita at pag-isipan mong mabuti. Saad pa niya. Seryoso po ako, Ma'am Jella. Giit ni Trevor. Noong nakaraan ko pa gustong makilalang babaeng tinulungan ko at ilang araw ko na rin iniisip ang tungkol sa bahay na ito. Tumingin siya sa akin. Gusto kong maging ama sa magiging anak natin, Ma'am Vanessa. Hayaan mo sana akong gawin yun. Nagsusumamong sabi pa niya. Hindi ako nakasagot. Wala akong ibang magawa kung hindi ang tumitig sa mukha ni Trevor. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya, pati na rin ang kasabikan at pagsusumamo. Parang nadudurog ang puso ko habang pinagmamasdan niya ng mga sandaling to. Hindi ko alam. Hindi ko pa alam. Wala sa sariling bulalas ko. Pag-iisipan ko muna. Dagdag na sabi ko pa. Hindi ko na siya hinintay na makapagsalita. Dali-dali akong tumakbo papunta sa aking kwarto. Para akong mababaliw habang magkaharap kaming dalawa. Hindi rin ako makapag-isip ng maayos habang nakikita ko siya. Pabagsak akong nahiga sa aking kama.
Nakatitig na lang ako sa kisame habang inaalala ang mga sinabi ni Trevor. Dahil doon, muli na namang nagulo ang pag-iisip ko. Hindi ko na alam kung ano bang dapat kong gawin. Chill, Vanessa. Chill. Mag-isip ka ng mabuti. Sita ko sa aking sarili. Sunod-sunod pa akong huminga ng malalim habang nananatiling nakatitig sa kisame. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nakatulala. Hindi ko na rin alam kung ano bang nangyari kila Trevor at Jella matapos kong umalis kanina. Namalayan ko na lang ang sarili kong pumupungay ng mga mata at unti-unting nilalamon ng antok. Mabilis na lumipas sa mga araw. Sumalang na ako sa procedure para matagumpay na ma-fertilize ng sperm ni Trevor ang mga egg cells ko. Labis na kabang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo ay isang magandang balita ang natanggap ko. Congratulations, Ma'am Vanessa! Success po ang procedure natin. Masayang sambit ng doktor. You're now 2 weeks pregnant. Dagdag na sabi pa niya. Malawak ang naging pagngiti ko. Napatingin din ako kay Jella na hindi na maipinta ang mukha. Mabilis na nangilid ang mga luha ko hanggang sa hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga ito. Finally, Vanessa! Magkakaroon ka na ng anak! Luha ang sambit ni Jella. Niyakap niya pa ako pagkatapos ay saka humagulgol. Magkakaroon na ako ng inaanak, OMG! Sigaw pa niya. Kahit ako ay hindi matigil sa pag-iyak ko. Labis na sayang nararamdaman ko dahil sa balitang ito. Parang kailan lang ay sinabi ng doktor na mawawala na ng posibilidad na magkaroon ako ng anak sa hinaharap. Pero ngayon ay buntis na ako. Dinadala ko na sa sinapupunan ko ang magiging anak ko. Ang anak namin ni Trevor. Thank you po, Dok. Luha ang sambit ko. Natatawa na lang ang doktor dahil sa reaksyon naming magkaibigan. Kahit ang doktor ay kitang-kita ko ang saya sa mukha niya. Kasama namin siya sa simula hanggang sa ngayon. Kaya naman malaki rin ang pasasalamat ko sa kanya. Pagkagaling namin sa ospital, ay ilang araw na rin akong nanatili sa bahay ko. Pinupuntahan lang ako ni Jella para bisitahin. Patuloy pa rin si Trevor sa pagtatrabaho bilang hardinero sa bahay ko. Pero hindi na kami nagkakausap katulad ng dati. Hanggat maaari ay pilit ko siyang iniiwasan. Hindi ko kayang humarap sa kanya sa ngayon. Wala ka bang balak na sabihin kay Trevor ang tungkol sa pagbubuntis mo? Kunot noong tanong ni Jella. I mean, gusto niyang maging parte ng buhay ng magiging anak niyo. Sa tingin ko, tama lang kung ipapaalam mo sa kanya na successful ang pagdodonate niya sa'yo, di ba? Dagdag na sabi pa niya. Hindi ko alam. Hindi ko pa kayang humarap sa kanya. Wala sa sariling sagot ko. Why? Nagtatakang tanong niya. Kakausapin mo lang naman siya, hindi ba? Bakit nahihiya ka pa? Saad niya. Hindi ko na nga rin maintindihan ang nararamdaman ko eh. Napatungo ako. Ilang araw ko na itong iniisip pero wala akong makuhang sagot. Nagulat ako sa lahat ng sinabi niya at hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga yon. Dagdag na sabi ko pa. Gusto mo ba siya? Diretsyong tanong ni Jella. Napatunghay ako at napatitig sa kanya. Ha? Paano naman mangyayari yan? Aligagang tanong ko. Kung wala kang nararamdaman para sa kanya, normal lang sa'yong makaharap siya matapos ang lahat ng nangyari, no? Casual lang. Ganun. Pero hindi. Nahihiya ka sa kanya dahil dun sa mga sinabi niya, di ba? Hindi mo akalain na gagawin niya mga yon. At hindi rin pumasok sa isip mo na gugustuhin ni Trevor na makilalang magiging anak niyo. Naging seryoso siya habang nakatitig sa akin. Ilang beses pa siyang bumuntong hininga. Ibig sabihin lang nun, may nararamdaman ka sa kanya, kaya't hindi mo mapaniwalaan ang mga sinabi niya sa'yo. Sambit pa niya. Ganun ba yun? Kapag hindi makapaniwala, ibig sabihin may gusto na kagad? Depensa ko. Kilala kita, Vanessa. Hindi ikaw yung tipo ng tao na mahihiya pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya mong ituring ang kahit na sino ng normal. Walang hiya-hiya at mas lalong walang kaba. Sa nakikita ko, ang laki ng pinagkaiba mo. Giit niya. Hindi ako nakasagot. Naiintindihan ko mga sinasabi niya. At kahit ako'y napapansin na rin yon.
Napasapo pa ako sa noo ko habang mariing nakapikit. Alam kong may kakaibang epekto sa akin si Trevor, pero hindi ko lubos akalain na mahuhulog ako sa kanya. Wala namang masama kung magugustuhan mo siya, Vanessa. Hindi mo ba naiisip na iyon na rin ang daan para magkaroon kayo ng isang kumpletong pamilya? Muling saad ni Jella. Siya ang ama ng batang dinadala mo. Gusto niyang panagutan ng magiging anak niyo. At ikaw lang tong hindi makapagdesisyon. Mag-isip kang mabuti, okay? Friend, kung may nararamdaman ka na pala para kay Trevor, hindi na magiging mahirap para sa inyong mahalin ng isa't isa bilang isang pamilya. Seryosong sabi pa niya. Hindi ko alam kung paano siya kakausapin eh. Wala sa sariling bulong ko. Makita ko pa lang siya mula sa malayo. Parang pinanghihinaan na ako ng loob. Pag-amin ko pa. You don't have to worry. I got you. Bigla siyang tumayo. Pagkatapos ay naglakad palapit sa pinto. Binuksan niya ito at tumambad sa akin si Trevor na nakatayo sa labas. Mag-usap kayong dalawa ng maayos. Kailangan niyong magkasundo para hindi kayo mahirapan. Dagdag na sabi pa ni Jella bago siya tuluyang lumabas. Napatitig na lang ako kay Trevor. Ilang linggo ko rin siyang hindi nakikita at nakakausap kahit nasa labas lang siya ng bahay ko at nagtatrabaho. Halos magwalang dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko habang naglalakad siyang palapit sa akin. Ni hindi man lang niya inaalis ang tingin niya sa akin, dahilan para sa sunod-sunod akong mapalunok. Let's talk. Seryosong sambit niya. Napakurap-kurap pa ako. Maupo ka. Wala sa sariling utos ko na agad naman niyang sinunod. Anong gusto mong pag-usapan natin? Nag-aalinlangang tanong ko pa. Ang tungkol sa magiging anak natin. Ang tungkol sa ating dalawa. Diretsyong sagot niya. Sa ating dalawa? Mabilis na nangunot ang noo ko. Ano naman ang ibig mong sabihin? Tanong ko pa. Gusto kita noon pa man. Walang pag-aalinlangang pag-amin niya. Hindi ko alam kung bakit hindi ko agad sinabi sa'yo. Marahil, pinangungunahan ako ng takot at hiya. Sa kabila noon, natagpuan kong sarili kong mas lalo kang minamahal sa bawat oras na lumilipas. Dagdag na sabi pa niya. Nanlaki ang mga mata ko. Are you serious? Hindi makapaniwalang bulalas ko. Tumango naman siya. Hindi ko kasi alam kung paano aamin sa'yo eh. Masyado kang mataas sa paningin ko. At pakiramdam ko hindi kita maaabot. Mas pinili kong mahalin ka ng patago. Huminga siya ng malalim. Nagbago ang lahat nang malaman ko na ikaw palang babaeng naghahanap ng sperm donor. Hindi ko lubos akalain na ikaw yun. Nang dahil din doon, nagkaroon ako ng lakas ng loob para lapitan ka. Gusto kong mapalapit sa'yo dahil mahal kita at dahil magkakaroon na tayo ng anak. Dagdag na sabi pa niya. Napasapo ako sa bibig ko. Hindi ko na namalayan na pumapatak na pala ang mga luha ko. Nanatili akong nakatitig kay Trevor. Pilit inuunawa ang mga sinasabi niya. Para akong tangang umiiyak habang nakatingin sa kanya. Pero wala akong pakialam. Ang lahat ng sinabi niya ay tumatatak sa isip at puso ko. I don't know what to say. Wala sa sariling bulong ko. Simulan mo sa pagsasabi sa akin ang nararamdaman mo. Saad ni Trevor. Napalunok ako pagkatapos ay napakagat sa pang-ibabang labi ko. Gusto na rin kita. Hindi mapakaling sambit ko. Totoo bang sinabi mo? Parang nagliwanag ang mukha ni Trevor dahil sa kanyang narinig. Mas lalo pa siyang lumapit sa akin at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Seryoso ka ba? Gusto mo rin ako? Naniniguradong tanong pa niya. Marahan naman akong tumango. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. Oo, sagot ko. Hindi ko alam kung kailan at paano ito nagsimula. Naramdaman ko na lang isang araw na parang hinahanap-hanap na kita. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay saka tumunghay at diretsyong tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung paano nangyari to. Sinubukan kong pigilan pero habang tumatagal, mas lalo lang akong nahuhulog sa'yo. Pag-amin ko pa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nagulat ako sa ginawa niya dahil
Ito ang unang pagkakataon na may yumakap sa aking lalaki. Ramdam ko ang lalong pagbilis ng tibok ng puso ko, kasabay ng pag-init ng katawan ko na unti-unting umaakyat sa mukha ko. Gusto rin kita, Vanessa. Gustong gusto. Masayang bulong ni Trevor habang nananatiling nakayakap sa akin ng mahigpit. Mahal kita. Mahal na mahal. Dagdag na sabi pa niya. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapangiti. Pagkatapos ay gantihan ang mahigpit na pagyakap niya sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ng mga sandaling to. Para akong nasa isang panaginip at ayoko nang magising pa. Mahal din kita, Trevor. Diretsyong sambit ko. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ito. Ganito palang pag-ibig. Para akong nababaliw dahil sa labis na tuwa. Lalo pat nakapulupot sa akin ang mga bisig ni Trevor na mas nakadagdag sa sayang nararamdaman ko. Ibig bang sabihin nito, pumapayag ka nang makilala ko ng magiging anak natin? Biglang tanong ni Trevor. Marahan siyang kumala sa pagkakayakap sa akin. Pumapayag ka nang tumayo ako bilang ama niya? Dagdag na tanong pa niya. Bakit? Hindi ba't ikaw naman talaga ang ama ng dinadala ko? Natatawang sambit ko. Oo, ikaw ang magiging ama ng magiging anak natin. Makikilala mo siya at makakasama hanggang sa paglaki. Nakangiting sabi ko pa. Mas lalong lumawak ang mga ngiti sa kanyang labi. I'm so happy, Vanessa. Magiging ama na ako at magkakaroon na tayo ng anak. Sabik na sambit niya. Pangako, magiging masaya at matibay ang ating pamilya. Hindi man ako ang best na ama sa mundo. Gagawin kong lahat para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng pamilya natin. Dagdag na sabi pa niya. Marahan kong hinaplos ang dibdib niya. Naniniwala akong isa kang mabuting tao, Trevor. Ngayon pa lang, masasabi ko nang magiging isang mabuting ama ka rin. Saad ko. At asawa. Ngumisi siya habang tumataas baba ang mga kilay niya. Hindi ako makakapayag na hindi tayo magiging mag-asawa. Bubuo tayo ng ating pamilya at magkakaroon tayo ng ilan pang mga anak. Dagdag na sabi niya. Napangiti ako. Hindi ko lubos akalain na aabot sa ganito ang lahat. Wala akong pinagsisisihan sa mga nangyari dahil iyon ang naging tulay para makilala ko si Trevor. Yun din ang naging simula ng pag-iibigan naming dalawa. Kung kaya't nagpapasalamat ako dahil sa mga nangyari noon. Kung alam ko lang na sa ganito rin pala tayo hahantong, umamin na sana ako noon pa. Umiiling na sambit ni Trevor. Di sana. Hindi ko na kailangan pang mag-donate ng sperm dahil pwede namang tayo na lang gumawa mismo. Pilyong sabi pa niya. Ramdam ko ang mas lalong pag-init ng mukha ko at sigurado akong pulang-pula na ito. Agad akong napaiwas ng tingin dahil sa sinabi niya. Nabalot ako ng hiya at hindi ko magawang tumitig sa kanya. Napakagat ako sa pang-ibaba kong labi. Ganyan ka pala, Kapilyo? Hindi mapakaling sambit ko. Natawa naman siya pagkatapos ay hinaplos ang pisngi ko. Hindi lang yan ang masasaksihan mo oras na maging mag-asawa na tayo. Nakangising sabi niya. Hindi ko napigilan ang sarili kong hampasin ang braso niya. Dahilan para mas lalo siyang matawa. Alam ko namang inaasar niya lang ako. At talagang naaasar ako sa mga sinasabi niya. Para akong nilalamon ng lupa dahil sa kahihiyan. Ang araw na ito ang naging simula ng pagmamahalan namin ni Trevor. Naging masaya ang pagsasama naming dalawa. Kitang-kita ko ang pagiging maalaga niya sa akin at sa pagbubuntis ko. Hindi ko maipaliwanag ng sayang nararamdaman ko at wala na akong mahihiling pa. Ilang buwan nang nakalipas mula nang magsimula ang pag-iibigan namin ni Trevor. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang ay namomroblema pa ako kung paano ako mabubuntis. Pero ngayon ay kabuanan ko na at meron pa akong lalaking nagmamahal sa akin. Babe! Babe! Malakas na sigaw ko nang bigla akong makaramdam ng matinding sakit. Babe! Babe! Bilisan mo! Muling pagtawag ko pa kay Trevor. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapangiwi habang pilit iniinda ang kirot at sakit na nararamdaman ko. Maya-maya lang ay naramdaman ko ng pag-agos ng likido sa binti ko. Dahilan para manlaki ang mga mata ko. Sakto namang pumasok sa kwarto si Trevor.
Hindi na maipinta ang mukha niya dahil sa labis na pag-aalala. Bakit? Anong nangyayari? Aligagang tanong niya. My water broke! Mabilis na sagot ko. Manganganak na ako! Singhal ko pa. Dahek, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Halos hindi na siya magkaintindihan sa harap ko. Mariin akong napapikit nang muli na namang bumalatay sa buong katawan ko ang sakit at kirot. Sunod-sunod akong huminga ng malalim. Pilit pinakakalma ang aking sarili. Dalhin mo na ako sa ospital, ano ba? Naiinis na sigaw ko. Right, oo nga, ospital. Wala sa sariling sambit ni Trevor. Agad siyang lumapit sa akin para akayin akong palabas ng bahay. Nang makasakay sa kotse ay dali-dali siyang nagmanehong paalis. Para na akong hinihiwa sa bawat minutong lumilipas. At habang tumatagal, ay mas lalong tumitindi ang sakit at kirot na nararamdaman ko. Malapit na tayo, babe. Konting tiis na lang. Aligagang sambit ni Trevor. Pinilit kong tiisin ang sakit na nararamdaman ko hanggang sa tuluyan kaming makarating sa ospital. Agad akong inasikaso ng mga doktor at nurse at dinala sa delivery room. Hindi pa rin mapakali si Trevor habang nakasunod sa amin. Para siyang batang hindi malaman ang gagawin at parang wala siyang kalaban-laban. Hindi na nagsayang ng oras sa mga doktor at nurse. Agad nilang inasikaso ang panganganak ko. Nasa isang tabi lamang si Trevor. Hindi magawang tumingin sa gawi ko habang nanganganak ako. Naiintindihan ko naman na kinakabahan at natatakot siya. Pero parang mas malala yung nararamdaman niya kumpara sa akin. Okay, Mrs. Umiri ka kapag sinabi kong umiri ka. Biglang sambit ng doktor. Now, ire, push! Umiri ka, Mrs. Saad pa niya. Halos walang ibang naririnig sa loob ng delivery room kung hindi ang pag-iri ko. Parang nahahati sa dalawang katawan ko. Tumatagaktak na rin ang pawis ko at hindi ko na rin mapigilan ang sarili kong maluha dahil sa sakit. One more time, Mrs. We're almost there. Push! Biglang utos ulit ng doktor na agad ko namang ginawa. Kung saan-saan na nga ako kumakapit habang umiiri sa abot ng aking makakaya. Nagpalingalinga ako habang mariing nakapikit dahil sa labis na sakit na nararamdaman ko. Nakarinig ako ng mahinang pag-iyak ng sanggol na maya-maya lang ay unti-unting lumalakas. Mabilis akong napamulat ng aking mga mata at napatingin sa doktor na nasa may paanan ko. Congratulations, Mrs. It's a boy! Nakangiting sambit ng doktor. Doon pa lamang napatingin sa gawin namin si Trevor. Ang takot, pangamba at pag-aalalay agad na nawala sa mukha niya. Punong-puno ng pananabik ang tuwa ang kanyang mga mata habang nakatitig sa anak namin. Nakahinga ako ng maluwag dahil natahapos na ang lahat. Inasikaso pa ako ng doktor para malinisan at ganoon din ang ginawa ng mga nurses sa anak namin. Hindi ko lubos akalain na ganito pala kahirap ang panganganak. Parang ayoko nang maulit pa. Napaigtad ako sa gulat nang biglang hawakan ni Trevor ang kamay ko. Nakatitig na siya sa akin habang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nakangiti rin siya at kitang-kita ko ang saya sa mukha niya. May junior ka na. Nakangiting saad ko. It's a boy, babe. May naisip ka na bang pangalan? Tanong ko pa. Marahan siyang tumango. Trevor Vane. Mahinang bulong niya. Napangiti ako. What a unique name. I like it. Saad ko. Nilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. Naramdaman ko na lamang ang paghalik niya sa noo ko at pagkatapos ay bumaba sa labi ko. Napapikit ako nang maramdaman kong muli ang matatamis niyang labi. Para bang nawala ang lahat ng pagod at sakit na nararamdaman ko dahil sa halik niya. I love you, babe. Malambing na sabi niya. Thank you so much for everything. Dagdag na sabi pa niya. I love you too, babe. Nakangiting sagot ko naman. Ilang araw din akong nanatili sa ospital para masiguradong maayos na ang kalagayan ko at ng baby namin bago ko tuluyang pinayagang umuwi. Ang pagdating ni Trevor Vane sa buhay namin ni Trevor ay siyang naging simula ng mas matibay at matatag na pagsasama naming dalawa. Hindi nagtagal ay nagdesisyon na rin kami ni Trevor na magpakasal at buuhin ang pamilyang matagal na naming pinapangarap. Ang pag-iibigan namin ni Trevor ang patunay na
Love comes in all forms. Hindi mo malalaman kung kailan, papaano at saan ito darating. Dahil magugulat ka na lang na nagmamahal ka na pala. Hindi namin inaasahan ni Trevor na mamahalin namin ang isa't isa. Pero dahil malakas ang pag-ibig at ang tadhana, ay wala kaming ibang nagawa. Sa kabila ng mga problemang kinaharap ko, sino bang mag-aakalang magiging masaya rin pala ang buhay ko? Nagkaroon ako ng anak na muntik nang hindi mangyari. Nagkaroon ako ng asawa na hindi ko inaasahang makikilala at mamahalin ako. At nagkaroon ako ng pamilyang ni minsan ay hindi pumasok sa isip ko. Ang lahat ng to ay dahil sa pag-ibig at sa tadhana. At wala kang magagawa kapag tinamaan ka nito. Wakas!